Day 30 ng ating Bible reading. Ang babasahin natin ngayon ay may kita sa Exodo 1 hanggang 3. So kung meron kayong Biblia, makisabay kayo sa akin sa pagbabasa. Sabi dito sa chapter 1 ng Exodus. So ang meaning ng Exodus ay exit. So palabas sila. Kaya ang alam ko, ang about dito sa Exodus, yung story is kung paano sila nakalabas ng Egypt. Kaya tinawag siya na Exodus. Sabi dito sa chapter 1, ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ng pagdami ng mga Israelita kaya't sila ay naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Ilang taon kaya silang nagstay sa Egypt? Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Pinagawa ng Pharaon sa mga ito ang lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang bahagi na iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, pinatawag ng Pharaon sina Sifra at Poa. So lahat ng hari sa Egypt, ang tawag sa kanila ay Pharaon. So hindi ibig sabihin na hindi namamatay yung Pharaon sa panahon ni Jose, kundi bawat bagong hari, ang isa lang tawag sa kanila, Pharaon. Ang mga komadro ng Hebreo at sinabihan ng ganito, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae." Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y pinatawag sila ng hari at tinanong, "Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinilang ng mga Hebreya?" Mangyari po, iba ang mga Hebreya sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak kaya naisilang na ang mga sanggol pagdating namin, sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga komadro naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y binagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Pharaon na sa lahat ng kanyang nasukupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. O so kaya pala tinapon doon yung si Moises sa ilog kasi yun pala yung utos ng Pharaon na itapon yung mga sanggol na lalaki. So, parang ano 'no, na bakit yung mga lalaki yung kailangang patayin samantalang yung mga babae yung sila yung nagpapadami sa mga Israelita. Kasi alam ko kasi yung mga Israelita parang isa sa nature nila is sobrang lalakas nila. Kung makikita mo, talagang nasa lahi talaga nila kagaya ni Judah, kaya niyang pumatay ng leon gamit lang kamay. Gano'n kalalakas yung mga Israelita that time. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nag-anak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya't 3 buwan itong itinago ng ina. Tingnan, mag-asawang buhat sa libi ni Levi nagkaanak ng isang lalaki. Nang hindi na siya maitago pa, lumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talihiban na sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan
upang tingnan kung ano ang mangyayari. So ito yung pagkapanganak kay Moises at yung babae na kapatid niya ay si Miriam. Pero meron pa siyang 'di ba nakakatandang kapatid si Aaron. So lalaki yun 'di ba? Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Pharaoh. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. So makikita natin dito na talagang plano ng Diyos na ma-rescue si Moises sa pamamagitan nung sa Pharaoh 'no. Kasi 'di ba parang sa dami-dami ng araw, yung araw pa na yun na talagang nandoon yung anak ng hari ng Pharaoh para maligo at makita niya si Moises. Ang kapatid naman ng babae lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanda ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at tinalagaan ng malaki na ang bata. Dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig kaya't Moises ang ipapangalan ko sa kanya. So kung makikita natin dito, gano'n yung gumawa ng paraan ng Diyos 'no, na, ah, in inalagaan si Moises ng kanyang tunay na nanay at the same time meron pa siyang sahod dun sa prinsesa at siguro din yun yung way na maipasa nung nanay na Israelites kay Moises kung ano at kung sino yung Diyos. Kasi tingnan mo kung si Moises ay, siya mismo ay lumaki kaagad dun sa prinsesa na walang alam tungkol sa Israelites, walang alam tungkol sa kung ano yung nangyayari sa kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ng Israelita. Siguro si Moises hindi din siya magkakaroon ng heart na maayos or mawala yung paghihirap ng mga Israelites. Siguro ay kasama talaga sa plano ng Diyos na ang mag-aruga sa kanya hanggang siya ay lumaki. Siguro alam ko mga 12 years old, hanggang 12 years old bago siya binigay dun sa prinsesa. So talagang meron napakaimportante talaga na sa ating mga anak hanggang simula sa maliit ay turuan natin sila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin para hanggang sa paglaki nila hindi sila mawawala. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tiniis ng mga ito dahil sa mabigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid nang wala siyang makitang tao. Pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa tumato sa amin? Papatayin mo rin ba kami tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya, natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Makarating ang balita kay Pharaon kaya't ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at makarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, bakit maaga kayo ngayon? Nangyari po, pinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Sinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan. Sagot nila, nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Tanong ng ama at ipinatawag nga si Moises. Mula noon, doon nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro, ang anak nitong si Zipporah. Paano naging Jethro yun na dito? Sa 18, maagang nakauwi ang mga babae kaya tinanong sila ng kanilang amang si Ruel.
"Bakit maaga kayo ngayon?" "Si Ruel yun, eh." "Nangyari po?" Pinatawag tapos mula doon, doon na ninirahan si Moises at pinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Zipporah. Saan si Ruel? Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gerizim ang batang ito." Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Pharaon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita na patuloy na alipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. So, ito yung patunay no na ang Diyos kahit kailan ay nandiyan talaga siya. Naririnig niya yung mga daing natin, yung mga prayer natin. Talagang meron tayong assurance na nakikinig ang Diyos. Chapter 3. Samantalang habang nagpapaso si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jethro na pari ng sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. So, anghel yung nagpakita sa kanya na parang apoy. Kitang-kita ni Moises na naglilibang ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya kung titingnan natin kung ang pagbabasehan natin ang Bible about sa mga itsura ng angel, 'di ba parang matatakot ka kasi yun kagaya nito, yung angel parang apoy mo siyang makikita. Meron yung angel sa Revelation na madaming mata, so gano'n. Hindi siya yung parang nakikita natin or parang normal sa atin na 'pag sinabing angel may pakpak pero hugis tao 'no. Sana tayo. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok ngayong nagliliyab. Nang malapitan na ni Moises, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatutuyuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdiing. Mm. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So ito din parang ano siya dito 'no, itong sa Exodo, na parang kung makikita natin ganito yung ginawa ni Jesus para sa atin. Si Jesus bumaba siya para iligtas kasi nakikita niya yung pagtitiis at kung mababasa natin dito, ilabas, ihatid sa lupaing mainam. So, yung mainam na tinutukoy dito is the same siya ng langit na lahat tayo ay, pumunta si Jesus para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng salvation at para pagdating natin dun sa langit ay nandoon yung, pangako ng Diyos. Ito'y ang lupain ng Cananeo, Heteo, Amorreo, Ferizeo, Hivita at Jebuseo. Kung titingnan mo natin dito 'no, ito yung dapat puntahan at ito dapat yung lugar kung saan pag-aari ng Israelites, yung sa Cananeo, Heteo, Amorreo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. So, nasa 6 country siya dapat. Pero kung titingnan natin ngayon, yung Israelites, sabi ko nung nakaraan 16,000 square meter lang. Mas malaki pa yung parang kasing laki daw siya lang ng Calabarzon. Ang Calabarzon kasi 16,000 square meter, pero ang Israel mismo ay 22,000 square meter. So, parang 'di ba napakaliit lang ng Calabarzon, dinagdagan lang ng ilang ano para maging gano'n kalaki. So, parang sobrang liit lang nung nakuha ngayon ng Israel na promised land compare doon sa pangako talaga ng Diyos sa kanila na dapat 6 na bansa, gano'n kalawak. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't
Papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito sasabihin ninyo, 'Ako,' kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, 'Ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno.' Ngunit ako po ang sasabihin ko kung ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung, sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako nga." Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga sininunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita at mga Jebuseo. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggang hindi niya ginagamitan ng kamay na bakal, kaya't parurusahan ko ang buong Hepto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong ba ng Diyos? Pagag pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay nanghihingi ng gamit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sinumang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak, sa ganitong paraan ay mapapa sa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo.